Ta-da-tan! Yeah. Yan. It's time to go! At tayo ay muling babiyahe. Yan. Tayo ay papasada na papunta sa ating hub office, yan, which is around 40 kilometers from here. Today is another Tuesday. It's the 21st day of May 2024. At this is the 4th day of the working week. Yan. Here in our location in the middle of the desert. At tayo ay meeting day today. At mula pa nung Sabado tayo nagmi-meeting. Yan. Ang dami-daming meeting. Meeting ng meeting, wala namang eating. Yan. Dapat meron ding eating para masarap ang meeting. Kaya lang meeting talaga eh. Hindi yung ano. Dapat ang meeting merong ano, eating. Kulit mo. Dapat ang eating, hindi puro talking and ano. Buti na lang ngayon, since I'm already working with the construction supervision consultant, yan, hindi na tayo masyadong nakaka-encounter ng talagang katulad nung tayo ay nasa contractor na internally ano, meron talagang mga meeting with shouting, yan. At minsan niya may fighting pa, yan. Pero syempre as time goes on, yung mga time frame kasi, yan, yung time pressure ang talagang sabi nga kill factor yan, yan. Syempre as part of the contract that ikaw man yung kliyente, ikaw man yung may-ari ng project, yan. Siyempre may expectation ka kung kailan matatapos ang iyong project, kailan mo siya matitirhan, yan, kailan siya makakakuha ng mga permits and licenses from the beginning. So this is a podcast on the road episode just to share with you one of the projects that I had. Na ito ay aking na-design. At the same time nagbigay ako ng outline ng aking services doon sa mismong client, sa owner ng project. At natapos na yung project, ayun, na i-hand over na at nakatira na doon yung kanyang family. So let's start with the sequence of events na nangyari doon sa project na ito. Yan. At para magkaroon kayo ng idea kung ano ba dapat yung mga dapat gawin. So, I'm giving this an example because I consider that this is one of the most recent and a good example of a successful project, yan, rendering the services of an architect, yan. So kailan ba nangyari ito lahat? So let's go back in time, way back in 2021. Pero yung client nag-inquire siya sa akin since I think 2019, yon, 2019 pa. Casually lang na magkakilala lang kami. So we don't have in-depth friendship. So through friends of friends, yeah, na nalaman niya na I'm an architect and I'm working here. So yung usual kasi na ano natin sabihin na natin perception pagdating dun sa mga nagtatanong, di syempre sanay na tayo dyan sa mga mahal naman magpa-architect drawing lang naman. But this particular client is totally different. It's beyond my expectation kasi syempre nagtatanong-tanong lang siya nung una. Ang tawag nga niya sa akin Kuya Chris, yan. Meron kasi kung balak na kunin na isang property, sabi niya. At eventually
uuwi na din yung family ko to start up a business back home in the Philippines, sabi niya. At para at least masanay sila dun sa environment doon. Ayan. Though hindi pa naman ngayon, sabi niya. That was way back 2019. So initially, kukuha sana siya sa isang developer, sa isang subdivision. Ayan. At meron na siya nung layout nung model house na kanyang kukunin. At from there, ang request niya sa akin is, can you look upon the plan at kung okay ba to, sabi niya. Okay in the sense na kung ito ba ay suitable dun sa mga gusto kong mangyari. So meron siyang line up of requirements. At rectangular yon yung bahay niya, na model house dun sa isang developer. So sabi ko sa kanya, eto lang yung size ng mga kwarto nito, sabi ko sa kanya. So though it's a 4-bedroom residential project, sabi ko, pa-rectangle siya. Tapos meron kang maliit na family hall sa upper floor, ayan. Tapos meron kang living and dining, kitchen, open type kitchen, yan. Dito sa ground floor, sabi ko. Ngayon, kung halimbawa ay mahilig kayo magluto at talagang heavy cooking, sabi ko, ay dapat meron kang dirty kitchen sa labas. Yan. So medyo talagang congested yung yung arrangement kasi it is not for sumbagay custom-made requirements. Yun ang sinabi ko sa kanya na this is what you need to think about. Na kapag halimbawa ikaw ay kukuha ng bahay sa isang developer, so you have to accept na ito talaga yung mga preset designs na meron sila. Kasi basically calculated na nila yung kung magkano yan, calculated na nila kung gaano katagal gagawin yan. Kumbaga mass produce kasi ang subdivision. Meron sila mga model house yan, at merong designated location yung bawat model house. So hindi po pwedeng kumbaga riot yung lahat ng model house na yan, kung saan na lang itatayo yan na parang mga kapote. Kasi during the time of subdivision planning, meron tayong Roland, tapos i-introduce natin dyan yung initial computation of the open spaces including the road networks, tapos yung maximum saleable percentage ng ng iyong mga lote sa subdivision. Third year in college, nung kami ay nagkaroon ng mga subdivision planning projects, gumawa pa nga kami ng mga model house dyan, ng mga subdivision housing projects na meron kami. Tapos nilagyan pa namin ng mga individual na pangalan yun. So may mga nagtatanong nga doon, bakit daw ang pangalan ng mga model house ay usually female name. Yun. So kami ginawa namin talagang male name, may mga astig, mga sangganoy name nung namin, ng mga model house namin. Pero generally speaking, yung mga model houses ng mga subdivision, yan, yung mga two-story, yan, sa mga developer, may mga pangalan siya sa female form, yan. Kasi nga, ang titira naman dyan ay yung may bahay, yan. At yung pangalan nito kasi pag babae, parang talagang masinop, yan. Meron siyang meron siyang dating na meron siyang psychological effect, meron siyang psychological impact na kapag maganda yung pangalan ng iyong bahay, yan, lalo na pag halimbawa ikaw ay nasa developer at na nag-iisip kayo, nagko-conceptualize kayo ng mga pangalan ng model house, siyempre parang ang ganda nung ang ganda ng impact kapag maganda yung pangalan at parang mabango, kumbaga, yan. Hindi yung kapag mabango, alam na, di ba? Hindi yan. So, sabi nga, kapag halimbawa, parang mabango yung dating, di ba? Refreshing, madaling tandaan. Tulad nung model house ng aking sister, yan, aking parents, kung saan sila ay nakatira, yan.
doon sa isang subdivision sa Cabanatuan City. Yon. Ang pangalan ng model house noon si Greta. Yan. Pero ang pinangalan nila doon sa bahay si Marjorie. Si Marjorie. Shout out kay Marjorie. Yan. Ang kanilang home sweet home sa Cabanatuan City. At tayo ay babiyahe na papunta sa Sabah Al-Ahmad Corridor. At medyo mabagal itong nasa harap natin, which is okay lang kasi 50 kph lang ang ating required ground speed dito sa area na to. So back to the topic, yun nga yung sinasabi natin na yung mga subdivision preset na yung mga ano dyan, yung mga design yan, at calculated na yung distribution ng lote. So meron silang range from 120, 150 hanggang 320 square meter na lote. Ayun. Tapos meron silang mga different type of plots, meron silang mga corner lot, meron silang mga yung standard lots lang nila. Ayan, magkakatabi kayo dyan. Ayan. Merong mga lote na nasa looban pa, meron silang tinatawag na sariling karsada. Ayan, meron pa silang iniikutan doon sa dulo, meron silang cul-de-sac. Ayan, may mga ganyan pa. Depende yun dun sa pagpaplano ng lote at pagmamaximize noong saleable lot ng isang row land para maging isang compound. Yan. Dito kasi ang tawag nila dito compound. Tawag naman dyan sa atin sa Pilipinas ay subdivision. So balik tayo kay Mr. Client. So way back 2019, nagpadala sa akin ng mga copies ng kanilang nakuhang information doon sa real estate and development company somewhere in the south part of the Philippines. Yan. Hindi yung mga ilaw natin yan dito. Tapos sabi ko nga sa kanya, ngayon kung ito ay bare lang sa loob, kasi yun yung sinasabi niya noon na mayroong mga packages na fully finished. Yan. Hindi fully furnished, fully finished lang. Kasi mga equipment at mga tawag natin doon, FF&E. Yan. Furniture, fixture, and equipment. Yan. Yun yung tawag nila dito ipoprovide yan ng na may-ari. Yan. Lalo na kung halimbawa ito sarili mong bahay, di ba? So sabi ko sa kanya, based dito sa specification na kasama nung initial layout plan, ito ay mga drywall system lang. Ito ay mga plywood lang, hardiplex sa mga cement board. Yan. Hindi siya hollow block. Hindi. Yan. Kasi usually para sa lightweight construction at hindi mabigat masyado yung structural components na itong bahay. At ito na yung kumbaga economically calculated na design ng mga bahay dyan sa subdivision na kukuhanan mo. So i-fast track natin, hindi natuloy ang pagkuha ng bahay sa subdivision dahil nagkaroon yata ng problema. At though nag-down payment na siya ng certain amount, maybe around almost 2 million. Yan. At yung bahay na yon, it will cost him around, not sure, it's in between 6 to 8 million yata yon. So 6 million yung house and lot, pero basic finishes. Pero kung halimbawa kunin niya yung option for the parang top model, yan, kumbaga sa sasakyan, yan, meron kang base model, meron kang mid option, meron kang yung pinaka top model na option. Ngayon aabot yata tayo ng mga 8 million. Sabi ko sa kanya, think about it, kasi kung halimbawa gagastos ka na ng 8 million dito at hindi mo naman siya kukunin as hulugan, sabi ko sa kanya, ay hindi na kuya, kasi kung maghuhulugan pa ako sa 8 million, aabotin na yan na ng mga 9 plus. Yan. Depende. Ayoko naman ng hulugan, sabi niya, kasi
ilo-loan ko naman yan dito at para maibayaran ko ng cash. Para in case, dito na lang ako magbabayad sa local banks kung saan kinuha ko yung loan para ibayad dyan sa developer at consider that good as cash yung aking payment. Yan. Okay. So ngayon, ang nangyari dyan is hindi natuloy ang pagkuha sa subdivision dahil nagkaroon ng problema dun sa mismong lote na kinukuha niya at it seems that he have waited more than a year para maumpisahan yung kanyang project, though nagbayad na siya ng down payment na it's almost 2 million as far as I remember, parang 1.8 or something else, parang ganun. Sabi nga niya, nagbayad na ako ng almost 2 at naghintay ako ng 1 year at nagka-problema doon sa area kung saan yung aking napiling lote hindi pa maumpisahan. Yeah. So maraming reasons at the end of the story is nag-pull out na siya, nag-back out na siya at bumalik uli siya sa akin noong 2021 para mag-inquire na kuya, i-design mo na yung aking bahay at hindi na ako tutuloy dun sa developer, sabi niya. So sabi ko sa kanya, beforehand na mag-start tayo, sabi ko sa kanya, meron din kasing advantage and disadvantage yung nasa loob ka ng isang subdivision at nasa labas ka ng isang subdivision, sabi ko sa kanya. So better think about this option first. Kung halimbawa ang gusto mo ay safety, syempre mas safe ka pag nasa loob ka ng compound kasi may security yan, tapos may mga rules and regulation yan, may homeowners yan and so forth. Kaya lang syempre ang difficulty mo doon is kapag may problema yung mga utilities ng subdivision, so syempre damay ka doon dahil halimbawa nawalan sila ng tubig, damay kayo, lahat kayo walang tubig. Pag nagkaroon ng problema sa mga homeowners association at dun sa course ngayon ng mentality ng mga tao, so mayroong talagang kanya-kanya ng gustong ginagawa regardless of the impact at the cost of others. Ngayon sa sa option naman na ikaw ay nakahiwalay at kumuha ka ng lote mo sa labas ng subdivision. So, siyempre you have to secure yourself kasi siyempre wala ka ng hindi ka na within the compound at kinakailangan na gastusan mo na yung sarili mong security. Yan. At pero may freedom ka to design it and build it according to your needs. Hindi ka restricted dun sa available na models ng subdivision kung ikaw ay magpapagawa na sa labas. So he finally realized the advantages and disadvantages at he found that the advantages are more than the disadvantage kapag siya ay kumuha doon ng lote sa labas ng compound at doon na nga namin inumpisahan yung conceptualization ng kanyang project. At from there, sabi niya, gusto ko ng 4 bedrooms. Okay. Tapos, gusto ko din ng merong music room. So, yung layout ng plano, so, yung lote na nakuha niya is 1,000 square meters yun, lote. So pinagawa muna namin dyan yung bakod para ma-secure yung area. Tapos dahil mahaba yung lote niya, sabi niya gusto ko ng space for a swimming pool dun sa likod, sabi niya. So sabi ko titingnan natin muna yung site orientation kung nasaan yung lote mo with reference doon sa sunrise and sunset, yung pinaka sunpat yan. So sabi niya, ito yung titulo, sabi niya. Sige, pa-plot ko yung iyong titulo para makuha natin yung mga bearings yan, makuha natin yung mga coordinates. And finally, I have given him the initial case study na ito yung lote mo,
Ngayon, yung facing the main road, malayo pa, sabi ko. Kasi meron kang internal road dito sa harap ng bahay mo. Tapos yung main road niya, nandun sa may mga nasa 500 meters pa. Okay. So, ito lang yung only access na meron ka, which is like a minor road, internal road network yun. Doon sa barangay kung saan siya nakakuha ng lote. So sabi ko, security wise, hindi naman to open to main public road. Kaya okay na din tong arrangement nito. Saka may mga vegetation dito, sabi ko, may mga existing items as per the photos. So we'll take advantage of that. So yun nga, ang sabi ko sa kanya, yung frontage ng kanyang bahay, magiging bahay yan, ay facing the southwest direction. So sabi ko, dito sa lugar nito, sa may harap yan, nandito yung concentration ng afternoon sun. Yeah. So, ang mangyayari dito ay kung saan ka mas madalas tatambay, sabi ko, doon natin ilalagay yung mga rooms and areas kung saan this is for resting and family occasions and family activities. Yeah. Sabi ko sa kanya, yung swimming pool mo, lalagyan natin doon sa likod, pero dito sa may southwest part, para hindi siya masyadong malamig. Kasi kung halimbawa, doon natin ilalagay naman yan sa northeast part, kung saan dyan yung direction ng hangin dyan sa lugar mo, yan, based on the case studies. Kasi bago tayo maggawa ng direktang plano, pinag-aaralan muna natin yung ating site plan, yung location ng ating lote, at yung mga information na makukuha natin para magamit natin kung saan natin ilolocate yung mga spaces, at finally to establish the layout plan ng project na to. So fast forward tayo, nagawa na yung plano at nagkasundo na kami dun sa layout ng plano. So nag-revise lang ako ng isang beses. At with regards to the character, sabi niya sa akin, Kuya, you surprise me and give me something unique, something that is buildable, something that is economical, yan, at walang kamuka. Ayan. Walang kamuka in the sense na it is not copied from somewhere else, at hindi siya typical na makikita mo sa mga model house. Sabi ko, you came to the right place, kasi whenever I design residential projects, yan, or any project, similarly, ang ginagawa ko, ang aking conceptualization is para akong gumagawa ng bouquet of flowers, yan, na may mga different flowers ako na represents the spaces of the project, at tapos aayusin ko sila with harmony, yan, at siyempre lalagyan ko ng mga accents and features, yan, parang gumagawa ka ng bouquet of flowers, at bawat isang bouquet ay custom made, yan. So nung nagawa ang plano, nagkapag-start na ng excavation dahil nakuha na lahat yung mga permits and licenses, yan. So, another part of my services is maging construction supervision consultant. Yeah. Since na ako yung nakakaalam nung design, at I was the one who designed his project, at nakipag-coordinate sa lahat ng mga specialist, mga engineers, structural engineers, sanitary engineers, yeah, master plumber, electrical engineers, and so forth, mga ganon. Kaya may idea ako kung paano tatakbo itong project, and at the same time, as the principal architect of the project, ako din yung nagbigay sa kanya ng work program na susundin ng kanilang contractor, yan, in-house contractor na mga kamag-anak din naman niya. So meron kaming GC
kung saan gina-guide ko sila doon sa kanilang mga questions. Siyempre, during the time of construction, yung pinaka-basic plan set natin na sinubmit natin sa building permit, hindi pa naman ito yung working drawings. Magkaiba pa rin naman yung sinubmit nating mga drawings dun sa building permit sa yung gagamitin sa site. Kasi napaka-basic drawings lang nun. Kumaga dito ang tawag namin dun, DC1. Hindi pa siya yung workshop drawings. Yan. Kasi mga workshop drawings, yan yung as per site condition, parang fit out ang mangyayari dyan. Kung ano yung existing dyan, yun yung susundan. So on a smaller scale project like a residential project, ito naman project na pinag-uusapan natin is basically nasa 270 square meter total floor area. At hindi naman siya maliit kasi meron siyang guest room sa ground floor, tapos meron siyang music room which is flexible para maging isang kwarto ulit. Yun. Tapos sa taas naman meron siyang 3 bedroom sa taas at meron siyang common toilet. Ngayon hindi na siya nagpalagay ng family hall dun sa upper floor at pinagawa na lang niya na void area yon kasi sabi niya gusto ko ng cathedral ceiling, gusto ko ng mataas na ceiling dyan sa may bandang living room and staircase. So sabi ko, ito yung gagawin natin at yun nga lang ang disadvantage nito, sabi ko sa kanya is yung isang space wherein you can accommodate a family hall, mawawala na to. Sabi niya, it's not an issue kasi meron naman akong deck dun sa likod. Yan. Kasi nag-request siya na magkaroon siya ng parang pool deck dun sa likod ng kanyang guest room at likod ng kitchen area. Yan. Tapos meron pa siyang receiving hall which is nandun sa front side ng kanyang bahay. Wala siyang built-in carport garage kasi malaki lote niya kahit saan ka na pumarada doon. Kaya yung mismong bahay lang talaga yung itinayo doon at wala siyang carport. Instead of a carport, yung area na supposedly para sa garahe na meron siyang terrace above, yun ang ginawa namin na receiving area. Yan. In your face. Yan. Tayo nandito na sa compound ng hub office. Yan. At nalang tayo sa kabila. Tayo babalik at naman tayo sa loob. Okay, so we're back at for the finalization and conclusion of our podcast on the road episode for today. Dito nga natin sinasabi na every project should be well planned at for the side of the clients, dun sa mga nagpapagawa, sa mga kliyente natin, yan, sa may-ari na magiging project. So it is not as always recommended to go for something that is too good to be true. Kasi ito ay pera mo. Ito ay iyong pondo. Yan. At kung sakali man, dapat hindi tayo matempt na kumuha lang basta-basta ng mga gagawa or magdi-design ng iyong project at later wala na tong mga taong gumawa ng project mo, wala na din yung nag-design ng project mo, and kung sakali man worst cases na nakita din natin yung mga ganitong situation na kung sino-sino lang yung nag-design at hindi to napag-aralang mabuti at nung nakatira na si owner, dito niya nakita yung lahat ng disadvantages na meron pala siya. Kasi ang ginawa lang niya is siya din naman niya nag-initiate na gusto ko yung katulad nung ganon, katulad ng ganito. So sabi nga, yung mga online plans na available sa internet, ito ay kumbaga conceptual designs yon. At kung sakali man na ikaw ay magpapagawa ng sarili mong project, is to make sure na yung planong hawak mo o yung layout na gusto mo ay suitable dun sa iyong lote. Ayun. Kasi every lot
should be treated as a unique requirement. Yon. Hindi tayo po pwedeng sabihin na natin na ayaw mo nga ng bahay sa subdivision kasi magkakamukha pa, and then later you end up getting some plans online and you want to build it and put your funds on it, tapos later marirealize mo na hindi pala suitable do sa lote. Yung orientation pala netong nakuha kong plano kasi maganda yung itsura niya do sa internet, nung itinayunan niya do sa lote niya, ayun, yung mga areas kung saan siya madalas dapat natatambay at yun ay kanyang pahingahan, doon pa siya na allocate sa kung saan mas marami yung concentration ng afternoon sun. Ayun. Tapos yung mga areas kung saan dapat nandoon sa direction ng araw para hindi siya molds and mildews katulad ng mga toilets and kitchen, nandoon pa siya nakalocate kung saan mas concentrated yung yung lamig. Yan, mas maraming shaded part. So these are the considerations that to be taken note. Yan. Kinakailangan mo talaga ng tao or professional na nakakaalam kung ano ang mga dapat mong gawin sa iyong project at i-guide ka para magkaroon ng satisfaction yung iyong condition as an end user kasi ikaw yung gagamit nito, and the right person and the right professional to provide you all of this design solution is an architect. Yan. So, once again, this is Architect Chris at medyo nabitin tayo sa ating podcast on the road kwentuhan ngayon. At anyway, makakabawi tayo sa mga susunod nating episode. So, this is just a podcast on the road episode wherein we are giving you a glimpse and some ideas about successful projects at kung ano yung mga naging steps na ating ginawa para makapag-provide ng successful design solution doon sa isang client requirement. Yan. If you have any question in mind that gusto nyong mai-feature dito sa ating podcast on the road episode, please feel free to comment down below. At doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe to this channel if you want to know more about the podcast on the road episodes and be inspired with our episodes here in my channel. Yan. Maraming salamat po and God bless us all.